Okay, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Juicy, pangunahan mo ang panalangin. Okay, Our Father, who who art in heaven, hallowed be your name. your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Okay. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, ma'am. Kumusta kayo sa hapong ito? Okay lang po, ma'am. Magaling. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala po, ma'am. Mabuti dahil wala. Nagbigay ba ako ng takdang aralin ng nakaraang leksyon? Wala po, ma'am. Okay, wala. So, bago tayo dumako sa ating talakayan sa hapong ito, meron muna akong mga alituntunin na dapat nating sundin. Okay. Juicy, basahin mo ang una. Huwag makipag-usap sa katabi kung hindi kinakailangan. Okay, magaling. Huwag makipag-usap sa katabi kung hindi kinakailangan. Pangalawa. Makinig na mabuti habang ang guro ay nagsasalita sa harap. Okay, pangatlong alituntunin. Itaas ang kanang kamay kapag sasagot o may mga katanungan. Okay, pang-apat na alituntunin. Panatilihin ang isang metro or 1 meter social distancing. Okay, sa nakikita nyo, meron ang tayong alcohol dito sa harapan. So, ibig sabihin, kapag may kinakailangan kayong or pupunta kayo sa CR, kumuha lang kayo ng alcohol at lagyan nyo ng alcohol ang inyong mga kamay nang sa ganun walang mga mikrobyo ang dadapo sa inyong katawan or kamay. Alam nyo na, pandemic ngayon. So, sa hapong ito, magkakaroon tayo ng gawain. Una, papangkatin ko kayo sa pangalawang pangkat. So, ito ang unang pangkat at ikalawang pangkat. Ang gagawin nyo, meron akong dalawang sobre dito. At sa loob ng sobre, merong mga larawan. Ang gagawin nyo dito, mga ginupit-gupit na larawan. Buuin yung larawan ito at may mga katanungan na napaloob dito. Naintindihan ka mga bata? Opo. Okay, pagkatapos yung mabuo, idikit nyo lang dito sa ating pisat. Okay. Okay, magaling dahil si Josie ang unang nakatapos.
pag-isipan ng mabuti kung paano buuin ang mga larawan na yan. Okay, dikit mo dito, Liz. Okay, magaling dahil natapos na rin si Liz. So, dahil ang unang pangkat, ang unang nakatapos, pumunta siya dito sa harapan upang iulat kung ano ang kanyang nakuhang tanong sa kanyang ginawa at iulat niya kung ano yung nakikita niya base dito sa mga larawan. Okay, dito sa harap. Ang tanong, base sa larawan, ang mga tanong ay una, saan bumili ang ali? Bumili ang ali sa palengke. Okay, saan? Then sa pangalawang tanong, kailan ka nagbasa ng aklat? So, Okay, kailan? Kailan sa nagbasa ng aklat? Okay? Okay, palakpakan natin si Juicy ng 5 palakpak. Go! Okay, pangalawang pangkat, pumunta dito at iulat ang iyong nakuhang mga katanungan. Sagutan ang mga katanungan. Paano nakinig ang lahat sa kanyang pag-awit? Okay. Saan dito ang larawan na nagsimulong may nag-awit? Yan sa ibaba, ma'am. Okay, dito. Okay, ano yung tanong? Paano nakinig ang lahat sa kanyang pag-awit? Okay, paano? Ano pa? Saan naglalakad ang mga bata? Okay, saan naglalakad ang mga bata? At Paano sumigaw si tatay? paano sumigaw si... Tatay. So, paano sumigaw si tatay? Lakas, ma'am. Okay, malakas. Okay, malakas. Dito, saan naglakad ang mga bata? Sa parke o plaza, ma'am. Okay, sa parke o plaza. O plaza. Dito, paano nakinig ang mga bata? Nakinig sila ng mabuti, ma'am. Okay, nakinig sila ng mabuti. Okay. Unang pangkat, base sa katanungan, saan bumili si Ali? sa palengke, ma'am. Okay, sa palengke. Sa palengke. At kailan ka nagbasa kahapon? Kahapon. Okay, kahapon. Okay, kahapon or maaring bukas. At ano pa? Kanina. Or kanina. Okay, magaling. So, okay, basahin ng sabay-sabay ayon sa mga nakasulat.
bilang na mga salita. Okay, basahin. Palengke. Saan? Kailan? Kahapon? Bukas? Kanina? Saan? Sa parke? Plaza? Malakas? Paano? Mabuti. Okay. Base sa mga salita o sa larawan na inyong nakita at sa mga salita na inyong mga nasagot, alam niyo ba kung ano ang kung ano mga salita ito at paano ito gagamitin o anong bahagi ng pananalita ang mga salitang ito? Hindi. So, sa hapong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa basahin na sabay-sabay. Wastong paggamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi. Okay, magaling. Wastong paggamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi. Pero bago ang lahat, bago natin tatalakayin ang paksang ito, basahin muna natin ang ating layunin. Okay, basahin ang sabay-sabay. Nagagamit ng wasto ang mga pang-abay na Naglalarawan ng kilos o gawi. Okay, nagagamit ng wasto ang mga pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi. Okay. Isa sa mga bahagi ng pananalita ang pang-abay. At isa rin sa mga bahagi ng pananalita ang pang-abay na kadalasan ang makikita natin sa mga pangungusap. Okay, pang-abay, basahin, Juicy. Pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa nito pang-abay. Sa wikang English, tinatawag itong adverb. Okay, magaling. So, ang pang-abay daw ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Alam niyo kung ano yung pandiwa? Opo. Okay, pang-uri at kapwa nito pang-abay. Okay, at sa wikang English, tinatawag itong adverb. Okay, naalala niyo ba kung ano yung adverb sa English? Kung ano yung kahulugan nito? Okay. So, halimbawa, sa unang pangungusap, ang paralang pinasukan ni Jojo ay labis na maganda. Again, Liz, ano ang pangungusap sa unang halimbawa? Ang paaralang pinasukan ni Jojo ay labis na maganda. Okay, magaling. Ang paralang pinasukan ni Jojo ay labis na maganda. So, batay sa unang pangungusap, anong salita ang nakasalungguhit? Ang salitang labis po, ma'am. Okay, magaling ang salitang labis. Alam niyo ba kung anong bahagi ng pananalita ang salitang labis? Hindi po, ma'am. Okay, ang salitang labis ay ito ang tinatawag nating pang-abay. Okay, at maliban sa salitang labis na nakasalungguhit, ano pang napapansin niyo sa unang pangungusap? Okay, tingnan ang mabuti. Ano pang napapansin niyo sa unang pangungusap? May kulay ang salitang maganda, ma'am. Okay, may kulay. Anong kulay ito? Green, ma'am. Berde. Okay, verde and Tagalog and English is green. Kaya alam niyo ba kung anong bahagi na ng pananalita ang salitang maganda? Hindi po, ma'am. Pang-abay. Pang-abay? Okay, balikan natin, ano nga ang kahulugan ng pang-abay? Nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa, pandiwa. pang-abay. So, hindi ito pang-abay. Ay, may So, maliban sa hindi ito pang-abay, so anong bahagi ng pananalita ito? Pang-uri, ma'am. Okay, pang-uri. So, kaya ang pang-abay ay labis, ay nagbibigay turing sa salitang maganda o nilalawan niya ang salitang maganda.
kung gaano siya kaganda. Naintindihan ba? Opo! Okay, gaano kaganda? Gaano kaganda ang paaralan na pinasukan ni Jojo? Labis. Okay, labis na maganda. Saan ito ang pangabay? Ang labis! Okay, ang panguri? Maganda. Okay, dahil ang pangabay ay labis na nagbibigay turing o naglalarawan sa maganda, ano ang unang pangabay? Pangabay na kaya sa unang pangungusap, tinatawag natin itong pang-abay na nagbibigay turing o naglalarawan ng pang-uri. Okay. Ang hirap, ma'am. Okay. Kaya, again, pang-abay, pang-abay na naglalarawan ng pang-uri. Okay, basahin nga ulit. Pang-abay na naglalarawan ng pang-uri. Okay, pang-abay na naglalarawan. Naintindihan ba? Opo. Okay. So, punta naman tayo sa ikalawang pangungusap. Okay, Liz, basahin ang pangalawang halimbawa. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang nahihimbing na kapatid. Okay, ayon sa pangungusap, sa ikalawang pangungusap, maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang nahihimbing na kapatid. Anong salita ang nakasalungguhit? Maingat! Maingat. Ma'am! Maingat! Okay, magaling ang salitang maingat. Alam niyo ba kung anong bahagi ng panalita ang maingat? Pang-abay! Okay, ito ay pang-abay. Magaling. Bigyan natin si Liz ng 5 milyon. Go! 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Okay. At batay dito sa pangalawang pangusap, maliban sa salitang maingat na nakasalungguhit, ano pa ang napapansin niyo? May May kulay kulay ang ang salitang salitang binuksan. binuksan. Okay, may kulay ang salita. Anong kulay ang salitang binuksan? Blue. Blue or asul. Matalino talaga tong si Liz. Dahil i-translate niya sa English. Okay, dahil Tagalog tayo ngayon, so Tagalog tayo. So, binuksan. So, alam niyo ba kung anong bahagi ng pananalita ang salitang binuksan? Po, Hindi ma'am! po, ma'am. Pandiwa! Ano? Pandiwa! Okay, pandiwa. So, ano nga yung kahulugan ng pandiwa? Salitang kilos, ma'am! Okay, salitang kilos o ito ay mga salita na nagsasaad ng kilos. Magaling. Pero, okay. Kaya ang pang-abay na maingat ay naglalarawan o tinuturingan ang salitang binuksan. Tinuturingan niya ang pandiwa na binuksan. Naintindihan ba? Opo, ma'am! Okay. Saan ito ang pang-abay? Maingat. Maingat! Okay. Ang pandiwa. Binuksan. Okay, kaya ang pangalawa nating pang-abay ay tinatawag nating Pang-abay ng Pang-abay pandiwa! ng pandiwa. pang-abay ng pandiwa o pang-abay base sa aking sinabi kanina na ang pang-abay ay binibigyang turing niya ang pandiwa. Opo, ma'am! Okay, kaya sa pangalawang pangungusap, tinatawag natin itong basahin ng sabay-sabay. Pang-abay na naglalarawan ng pandiwa! Okay, bakit sinasabi natin itong pang-abay na naglalarawan ng pandiwa? Dahil ang pang-abay, ma'am, may naglalarawan ng pandiwa, ma'am! Halimbawa, ang maingat, ma'am, naglalarawan siya kung paano niya ito binuksan, ma'am. Okay, kung paano niya binuksan ang salitang maingat, ay ito ay pang-abay. So, tinalarawan niya kung paano niya binuksan ang pinto. ma'am. Paano niya binuksan ang pinto? Maingat, ma'am! Maingat. Okay, maingat niyang binuksan. So, ibig sabihin ng pang-abay na maingat ay nagbibigay turing o inilarawan niya ang pandiwa na binuksan. Naintindihan ba? Oo, Okay, ma'am! ano nga ulit tong pangalawang pangdiwa ay pang-abay? Pang-abay na naglalarawan ng pandiwa! Okay, magaling.
sadya. Okay, alam niyo ba kung anong bahagi ng panalita ang sadyang? Pang-abay. Okay, magaling. Ito ay isang pang-abay. Okay. Maliban sa sadyang na nakasalungguit, ano pa ang salita ang napapansin niyo? Ang salita napakabagal. Okay. Ang salita napakabagal. Okay. At ito ay nakakulay Pula. Wala pula. ma'am. Okay. So, Red ma'am. red. Okay. Napakabagal. Alam niyo ba kung anong bahagi na ng panalita ang salitang napakabagal? Hindi po ma'am. Ma'am. Hindi. Ang salitang napakabagal ay ito rin ay isang pang-abay. Dito. Ano nga itong, anong bahagi ng panalita ang sadya? Pang-abay. Okay. Ang napakabagal. Pang-abay. Pang-abay. So, ang salitang sadyang ay isang pang-abay. Abay. Ang salitang napakabagal ay pang-abay Pang-abay. rin. So, ibig sabihin, ang salitang sadyang ay inilarawan niya o tinutulingan ang salitang napakabagal. Okay. So, anong pang-abay ang pangatlong pangusap? Pang-abay na nalarawan sa kapwa pang-abay. Okay, magaling. Kapwa pang-abay. Pang-abay. Dahil ang salitang sadyang ay pang-abay at ang salitang napakabagal ay pang-abay. Okay. Tinutulingan niya or inilarawan ang kapwa pang-abay. Okay. Paano maglakad ang pagong kaya siya naiwanan? Napakabagal. Napakabagal ma'am. Okay. Napakabagal. Okay. Magaling. Naintindihan ba mga bata? Opo Opo ma'am. ma'am. Okay. So, tinatawag din na pang-abay ang mga salita nagpapahayag ng lugar at panahong ginawa ang kilos. Again, basahin ang sabay-sabay. Tinatawag din na pang-abay ang mga salita nagpapahayag ng lugar at panahong ginawa ang kilos. Ito ay nagsasabi kung saan ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap. Usap at Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, ginaganap o gaganapin ang isang pangyayari o kilos. Ito ay naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na pinapahayag ng pandiwa. Sumakatuwid, ang pang-abay ay sumasagot sa tanong na saan, kailan at paano. okay. Okay, sa anong tanong sumasagot ang pang-abay? Sumasagot ito sa tanong na Saan, kailan at paano. paano. So, batay sa ibang kahulugan ng pang-abay, ito din ay sumasagot sa mga tanong na saan, paano, at kailan. Okay, halimbawa. Basahin ang pang-apat na halimbawa. Nagluluto si nanay sa kusina. Okay, nagluluto si nanay sa kusina. Dito, maaari mo ba matukoy kung saan dito ang pandiwa? Yes, pandiwa. Nagluluto si nanay sa kusina. Saan dito ang pandiwa? Nagluluto. Okay, magaling. Nagluluto. Okay, at saan naman dito ang pang-abay? Kusina. Okay, sa Kusina. kusina. Okay, sa kusina. At saan si nanay nagluluto? Sa kusina. Okay, sa kusina. So, ang pang-abay dito ay ang salitang sa Kusina. kusina. Na kung saan, nilarawan niya na sino na ang nagluluto dito at saan nagluluto si nanay. Okay, so sa anong tanong ito sumasagot? Saan? Okay, saan? Saan nagluluto si nanay? Okay, sa kusina. Naintindihan ba? Opo. Okay. Okay, pang-limang halimbawa. Basahin. Sasayaw ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang bukas. Okay, sasayaw ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang bukas. Okay.
Saan dito ang pandiwa? Sasayaw. Okay, magaling. Sasayaw. At saan naman dito ang pang-abay? Ang salitang bukas. Okay, salitang bukas. Kailan sila sasayaw? Bukas. Okay, bukas. So, ang salitang bukas ay ang pang-abay. Kaya, ang pang-abay na ito ay sumasagot sa anong tanong? Kailan? Okay, kailan? Again, kailan sila sasayaw? Bukas. Okay, bukas. Sasayaw ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang bukas. At sumasagot ito sa Tanong na kailan. kailan. Okay, magaling. At pang-anim na halimbawa, basahin. Napakasigasig mag-aral ni Pedro. Okay, napakasigasig mag-aral ni Pedro. Okay, sa pangusap na ito, saan dito ang pandiwa? Saan dito ang pandiwa? Napakasigasig po. Napakasigasig Ang mag-aral. mag-aral. Dahil ang mag-aral, di ba ang pandiwa ay, ano nga yung pandiwa? Anong kahulugan ng pandiwa? Nagsasaad ng kilos o gawi. Nagsasaad ng kilos. So, ito ay mga salitang Kilos. kilos. So, ito ang pandiwa, ang mag-aral. So, saan naman dito ang pang-abay? Ang salitang napakasigasig. Okay, magaling. Paano mag-aral si Pedro? Napakasigasig. Okay, napakasigasig. So, ang salitang napakasigasig ay ang tinatawag nating Pang-abay. okay, magaling. Pang-abay. Okay, sa pang-anim na pangusap, sa anong tanong ito sumasagot? Paano mag-aral si Pedro? Sa tanong na paano. Okay, paano? Again, paano mag-aral si Pedro? Napakasigasig. Okay, ang napakasigasig. So, ang pang-anim na pangungusap ay sumasagot sa Tanong na paano. okay, magaling. Sumasagot ito sa tanong na paano. Kung paano mag-aral si Pedro. Pedro. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay. Dahil naintindihan nyo ang ating paksang tinalakay ngayon, meron tayong gagawin. Okay. Ang una nyong gagawin ay okay, basahin ang panuto. Sa lungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap. Okay, sa lungguhitan ang pang-abay sa pangusap. Naintindihan ba ang panuto? Ano nga yung gagawin mo? Sa lungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap. Okay, sa lungguhitan. Ibig sabihin, tutukuyin mo kung saan sa pangusap na ito, sa una, sa ikalawa, ikatlo, pang-apat, at pang-lima, kung saan dito ang pang-abay sa bawat pangusap. Okay, simulan na, Juicy. At Liz. Okay, Juicy, sumagot ka sa unang pangusap. Liz, sa pangalawa. Tatlo is Juicy. Ang pang-apat, Liz. At pang-lima is Juicy. Okay.
Okay. So, bago tayo umupo, punta muna tayo dito sa harapan at ipaliwanag ang iyong mga sagot. Kung bakit ang salitang bigla or bagla, magiliw, talaga, sadyang, at napakadaling ay ang iyong pang-abay. Okay, bakit siya naging pang-abay? Number 1, biglang umiyak ang bunsong kapatid ni Bella. So, ang pang-abay, Belen. Belen. Okay. So, ang pang-abay ang salitang biglang dahil ang pang-abay ay tumutukoy o naglalarawan sa pang-abay, pang-uri o kapwa pang-abay. Okay, saan dito ang pandiwa? Umiyak. Umiyak. So, ito ay pang-abay at ang pandiwa ay umiyak. So, ibig sabihin, ang salitang biglang ay inilarawan niya kung Paano umiyak? paano umiyak ang bunsong kapatid ni Belen. Okay, bakit biglang umiyak ang bunsong kapatid? Or paano umiyak ang bunsong kapatid ni Belen? Okay, pangalawa. Sa pangalawang pangungusap, magiliw na sinalubong ni Anilita ang mga panauhin. So, ang salitang magiliw ay ang pang-abay dahil naglalarawan siya kung paano niya sinalubong ang panauhin ni Anilita. Okay, magaling. So, ito ay isang pang-abay at ito ay isang pandiwa. Paano niya sinalubong si Anilita. panauhin ni Anilita? Okay, paano niya sinalubong? Okay, ang Pangatlong pangungusap, talagang mabuting bata si Joy. Okay. So, ang pang-abay ay ang salitang talagang dahil naglalarawan ito sa pandiwa na mabuti or mabuti. Pandiwa, mabuti. Or pag-abay. Yes, kapwa, pang-abay. Okay. Number 4, sadyang mahusay si Edgar kaya nangunguna sa klase. Okay. Ang pang-abay ay sadyang din naglalarawan sa salitang mahusay. Pang-abay. Mabuti is pang-uri ang mabuti. Okay. Then number 5, napakadaling gumawa ng proyekto kapag may pagkakaisa sa pangkat. Okay. Napakadaling gumawa. So, saan ito ay paano o saan inilarawan ang salitang pang-abay na napakadali? Gumawa. Okay, madaling gumawa ng proyekto kapag may Pagkakaisa pagkakaisa. sa pangkat. Okay, magaling. So, naintindihan ba mga bata? Opo, ma'am. Okay, dahil naintindihan nyo, meron na naman tayo gagawin. Okay. Okay, basahin ang panuto. Sa lungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap. Okay, sa lungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap at sa gawain B. Gamitin sa pangungusap ang mga salita na may wastong paggamit ng pang-abay. Okay. Una, Sa kanyang kwaderno, pangalawa, mahina, pangatlo. nakatayo. Okay, ibig sabihin sa unang gawain ay sasalungguhitan nyo ang pang-abay sa bawat pangungusap. At sa gawain B ay gamitin sa pangungusap ang mga salita na may wastong paggamit ng pang-abay. Okay, did you see? Sa gawain A,
sa pangungusap ang mga salita na may wastong paggamit ng pang-abay. I-check muna natin kung tama ang unang gawain at mag-isip ka muna kung paano mo gamitin sa pangungusap ang mga salita na may wastong paggamit ng pang-abay. Okay? Okay. Sa unang pangungusap, ang kanyang sinalungguhitan ay ang salitang kanina. Kanina, isinugod sa ospital ang batang inaapoy ng lagnat. Tama ba ang sagot ni Josie? Okay. Bakit naging tama ang sagot ni Josie? Dahil ito ay inilarawan ko kailan. Okay, kailan sinugod sa ospital ang batang inaapoy ng lagnat? Kanina. Okay, kanina. Ito ay sumasagot sa, anong tanong ito sumasagot? Kailan. Okay, sa kailan. Okay, pangalawang pangusap. Buong tapang na hinarap ni Josie ang mga pagsubok sa buhay kaya siya ay nagtagumpay. Bakit buong tapang ang naging sagot ni Josie? Bakit ito ang pang-abay? Dahil paano hinarap ni Josie ang mga pagsubok sa buhay kaya siya ay nagtagumpay? Buong tapang. Okay, at sumasagot siya sa anong tanong siya sumasagot? Paano? Okay, paano? So paano hinarap ni Josie ang mga pagsubok sa buhay kaya siya ay nagtagumpay? So paano niya hinarap? Buong tapang. Okay, buong tapang. Okay, ngayon naalis si Linda sa kanyang inupahang bahay. Basahin nga ang pangatlong pangusap. Ngayon naalis si Linda sa kanyang inuupahang bahay. Okay, bakit ngayon ang pang-abay na itong ngayon ay ang pang-abay na iyong sinalungguhitan? Dahil sa anong tanong ito sumasagot? Kailan. Okay, kailan? Kailan naalis si Linda sa kanyang inupahang bahay? Ngayon. Okay, ngayon. So, tama ang iyong sagot sa gawain A. Okay, ngayon naman ay pakikinggan ko kung paano ginamit ni Josie ang mga salitang ito sa pangungusap. Nagamit ang pangungusap ng mga salita na may wastong paggamit ng pang-abay. Okay, may na. Okay. Okay, kung tapos na, maaari mo itong idikit dito. At iulat ang iyong mga pangungusap na nasulat. Maaari mo rin itong salungguhitan kung saan pang-abay, kung saan dito ang pang-abay. Kaya ang unang pangungusap, isinulat ko sa kanyang kwaderno ang takdang aralin namin. So, ang pang-abay dito sa unang pangungusap ay Saan niya? sa kanyang kwaderno. Okay. Saan niya isinulat ang kanyang takdang aralin? Sa kanyang kwaderno. Okay. Then, sa pangalawang pangungusap, talagang mahina maglakad ang ali. So, ang pang-abay dito ay ang salitang mahina. Mahina at talaga. Okay. Paano maglakad si Ali? Talagang mahina. Then, sa pangatlong, At dito sa unang pangusap, anong pang-abay ito? Anong pang-abay na naglalarawan? Anong pang-abay na naglalarawan ang isinulat ko sa kanyang kwaderno ang takdang aralin namin? Pang-abay na? isinulat. Okay, pang-abay na paliwa. Sa pangalawang pangungusap,
Okay, pang-abay na. Na naglalarawan sa kapwa pang-abay. Okay, magaling. Then, pangatlo, kanina nakatayo si Juan sa karinderya. So, ang salitang kanina ay ang pang-abay. Okay, ang pang-abay. So, ito yung tinatawag nating pang-abay na naglalarawan. Okay, sa pandiwa. Anong Pandiwa. kilos? Pandiwa. So, again, ulitin. Anong pang-abay ito? Pang-abay na pandiwa. Pang-abay na naglalarawan sa pandiwa. o nagbibigay turing sa Pandiwa. pandiwa. Okay, magaling. Dahil naintindihan ba mga bata? Opo! Okay, dahil naintindihan nyo, meron na naman tayong gagawin. So, ang gagawin nyo, basahin ang panuto. Punan ng angkop na salita ang patlang para mabuo ang mga pangungusap. Piliin sa kahon ang sagot. Okay, batay sa inyo napansin, dito, piliin ninyo dito. Maliwanag ba? Opo! Okay, dito ninyo is sagutan. Ang blank ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Okay, pangalawa. Pangalawa, patlang o kapwa nito pang-abay. Okay. Pangatlo, ay basahin mo na. Pangatlo, ito ay nagsasabi at nagsasaad kung saan ginawa, ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap. Kung paano o naganap, ginaganap o gaganapin ang isang pangyayari o kilos. Kung paano naganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag. Number 4. Masa katuwid. Sumakatuwid. Sa Sa makatuwid. makatuwid, ang pang-abay ay sumasagot sa tanong na blank at blank. Okay. Okay, magaling. Atin mo na iwawasto kung tama ba ang sagot ni Juicy. Okay. Ayon dito ay puna ng angkop na salita ang patlang para mabuo ang mga pangungusap. Piliin sa kahon ang sagot. So, narito ang mga salita na dapat nating pipiliin. So, pang-abay. Basahin sabay-sabay. Pang-abay, pandiwa, pang-ore, saan, paano, pananalita. Okay, sa unang numero, ang patlang ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. So, ito ay tinatawag nating Abay, okay, magaling, pang-abay. Pangalawa, pang-abay, pang-uri, o kapwa nito, pandiwa. Ay, kapwa, pang-abay. So, ito ay nagsasabi at nagsasaad kung saan ginawa, ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap. Kung paano naganap, ginaganap o gaganapin ang isang pangyayari o kilos. Kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinahayag ng
Lumahayag ng pandiwa. Okay, tama. Pandiwa. Pangatlo. At pang-apat, sa pakatuwid, ang pang-abay ay sumasagot sa tanong na Saan at kailan? okay, Paano? okay, paano? Pero may tatlo yun, di ba? Saan, Meron yung kailan, Okay, at paano? saan, kailan, at paano. Okay, magaling dahil tama lahat ang inyong mga sagot. Sige, bigyan natin ng 5 palakpak. Go! Okay. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, then naintindihan ninyo, mayroon akong mga katanungan. Okay, mahalaga ba na ating malalaman or ating tuklasin or ating pag-aralin kung paano ang wastong gamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi? Mahalaga ba na ating pag-aralan? Opo. Bakit mahalaga? Para malaman kung paano inilalarawan ng pang-abay ang pandiwa, pang-uri o pang-abay sa pangungusap. Okay, magaling. At kung ibabatay natin ito sa ating pang-araw-araw na gawain, mahalaga ba na ating alamin kung ang wastong paggamit nito? Opo, mahalaga po na ating alamin ang wastong paggamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi, lalong-lalo na sa ating pang-araw-araw na gawain dahil sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pagkakaintindihan ang bawat isa o kung sino man na ating kinakausap. Kagaya na lang kapag tayo ay inuutusan ng ating mga magulang. Kapag wasto ang pang-abay na naglalarawan ng kilos na ginamit natin, mas lalo natin itong maintindihan, ma'am. Okay, magaling. Mahalaga talaga na ating pag-aralan ang wastong paggamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi, lalong-lalo na sa ating pang-araw-araw. Ano nga ulit ang ating paksang pinalakay sa hapong ito? Wastong paggamit ng pang-abay na naglalarawan ng kilos o gawi. Okay. At ano ang tatlong pang-abay na naglalarawan ng kilos o nagbibigay turing? Pang-abay na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri o kapwa nito pang-abay. Okay, magaling. At sa anong tanong ito sumasagot? Sa tanong na kailan, saan at paano. Okay, kung kailan, saan o paano, or kung kailan naganap ang kilos or pandiwa, at kung saan naganap ang Kilos. okay, at kung paano naganap ang kilos o pandiwa. Kailan naganap, gaganapin, or magaganap. Okay, naintindihan ba mga bata? Opo. Okay. So, dahil naintindihan nyo ng maigi, meron tayong gagawin. So, meron tayong pasulit. So, ito, para sa iyo. Okay, pagkatapos sagutan ay ipasa dito sa harap. Okay, tapos na po ba? Opo, ma'am. Okay, ipasa dito sa harap. Okay, pero bago ang lahat, sugutan muna natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Okay, ayun sa panuto, basahin. Tukuyin ang pang-abay sa bawat pangungusap. Piliin at bilugan ang titik ng iyong tamang sagot sa papel. Okay, magaling. Tukuyin ang pang-abay sa bawat pangungusap. Piliin at bilugan ang titik na iyong tamang sagot sa papel. Alamin natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Okay, ayun sa unang pangungusap, basahin. Mabilis na tinakbo ni Juan ang kanilang tahanan dahil nakalimutan niya ang kanyang pitaka. A. Mabilis. C. Juan. B. Takbo di pitaka. Okay, saan dito ang pang-abay?
Letter A, mabilis. Okay, tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Yay! Magaling, mabilis. Nakakuha ba kayo ng tamang sagot? Opo. Okay, magaling. So, saan dito ang pang-abay? Ang salitang mabilis. Okay, tama. Okay, so pangalawang pangungusap. Talagang masipag si Maria dahil tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa gawaing pambahay. Okay, A. Masipag. B. Maria. C. Mga magulang. D. Talaga. okay, saan dito ang pang-abay? Litra D. Litra D. Okay, magaling. Litrang D, pero na-error ako. Litrang D talaga yan. Okay, sa pangatlong pangusap, mabasahin. Masigasig mangalap ng mga sponsor sa mga proyekto ang aming tagapangulo. Okay. A. Proyekto. B. Tagapangulo. C. Masigasig. C. Mga sponsor. Hindi mga sponsor. Kaya ano ang tamang sagot? Saan dito ang pang-abay? Masigasig. Okay, masigasig. Ang pang-abay dito ay masigasig. Masigasig. Okay, pang-apat na pangusap. Mabilis tumakbo si Maya kaya hindi niya naiwasan ang pagsulpot ng aso. Okay, A. saan Maya. Okay, B. B. Tumakbo. C. Sumulpot. D. Mabilis. Okay, saan dito ang pang-abay? D. Mabilis. Okay, mabilis. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, Yay! letra D, mabilis. Saan dito ang pandiwa? Tumakbo. Okay, magaling. So, nilarawan niya ako. Paano tumakbo si Yes. Maya? Okay. So, panglima. Taon-taon pumupunta ang buong pamilya sa Boracay. Okay. A. A. Pumupunta. B. Taon-taon. C. Pamilya. D. Boracay. Okay, ang tamang Letter sagot. B. B. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Yay! Okay, tama ang iyong sagot. Taon-taon. Okay, kailan sila pumupunta sa Boracay? Taon-taon. Okay, sa anong tanong ito sumasagot? Kailan? Okay, magaling. Okay. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, at sa para sa inyong karagdagang gawain, meron tayong takdang aralin. Sa inyong kwaderno, isulat ninyo ito, basahin nga panuto. Sa iyong kwaderno, magbigay ng 5 halimbawa na pangungusap na may pang-abay at salungguhitan ito. Okay, naintindihan ba? Opo. Ano ang ulit ang inyong gagawin? Magsulat ng 5 halimbawa o pangungusap na may pang-abay at salungguhitan ito. Okay, salungguhitan ang pang-abay. Kinaintindihan ba? Opo. Okay. At hanggang dito na lang. Paalam mga bata. Good. Paalam, ma'am. Okay.